So, pagbukas pa lang natin ng mga social media ngayon, atin pong makikita agad yung katatapos na Miss Universe pageant na nagrereklamo yung ilan na nadaya raw si Miss Michelle D. At ito po ay dahil doon sa Thailander na owner ng Miss Universe ngayon na si Miss Anne. I forgot the last name. Mahaba po yung name niya. Tsaka hindi ko ma-pronounce. Ano po? Pero hindi naman po yan ang atin pong tawag dito. Ang ating tututukan. Ang tututukan po natin dito ay yung nagiging epekto nito sa bawat tao. Bawat Pilipino especially. Unang-una yan po ay pageant. Marami po silang mga kandidato. Pangalawa, meron na pong nanalong 4 na Miss Universe dito sa Pilipinas. So, dapat na po tayong maging thankful doon. Pangatlo, tignan po natin yung katotohanan na ang mundo po ngayon ay pasama na ng pasama. No? Kaya kung nagkakaroon man ng mga dayaan and all that sa mga ganyang pageantry na dati po talagang matitino yung mga pageant na yan, ano? Parang Grammy Awards din. Hindi na po ako nanonood ng Grammy Awards dahil pasama na po ng pasama rin. Alam po ba ninyo, ayan po ay nagtataglay ng mga katotohanan po na malapit na talaga mag-rapture. No? Yung mga ganyan. So, marami na rin po mga pagbabago sa Miss Universe, mga terms nila, mga conditions nila, kung sino yung mga kandidatong pwedeng sumali. Hindi ko na po elaborate dito, pero pag alam nyo po yan, napapanood nyo po sa news, batid nyo rin po naman. Hindi ko po tatagalin itong vlog na to sapagkat unang-una, naniniwala po ako na ang tanging susi lang po dyan ay mag-move on na po tayo. Mag-move on, no? So, itong si Miss Michelle D, maganda po ang puso niya. Ayaw niya ng gulo. So, saludo ako sa kanya. So, ito pong verse na ito, ang akin lang pong pwedeng ibigay sa ating lahat ng mga Filipinos ngayon sapagkat naniniwala po ako anuman po ang naging resulta ng katatapos na pageant na yan, ginawa po ng pambato natin ang kanyang best. At para po sa atin, siya po ang nanalo. Nakita po natin, siya po talaga ang winner para sa atin. Yun ang importante dyan. Okay, ito po ang Philippians chapter 4. Verse 8. May mga Bibles po kayo. Philippians chapter 4 verse 8 says, "Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence, and if anything worthy of praise, dwell on these things." Let's take a look at what it means to dwell on these things. So, inuutusan tayo ni Apostol Pablo, mag-dwell tayo doon sa magagandang bagay. Huwag tayo mag-dwell doon sa sama ng loob natin. Kasi unang-una, iba na po ang mundo ngayon. At magtutok tayo kay Kristo Jesus. Yung mga pageant na yan, nilipas yan. Yung mga winners na yan, hindi mo nakilala yan after ilang years. Pero si Jesus mananatili. Ang totoong corona, nasa ulo ni Jesus. At tayo mga born-again Christians, darating ang araw, puputungan tayo mismo nung may corona. Dati kinoronahan siya ng koronang tinik. Pero ngayon, ang corona niya, diamante. Mahal ang corona niya. Hindi pwede. Priceless. At kung ano yung corona niya, ganun din ang ipuputong niya sa bawat believers. Hindi po natin alam kung anong klase yan. Basta sabi niya, merong crown for each believers. Nagsisimbolo ng glory ni Jesus sa atin. Kaya whatever is pure, honorable, dun po tayo. Ilat go na po natin yung mga ganyan na mga usapin. Sapagkat itong mundong ito, unang-una pasama po ng pasama. At thankful tayo, may 4 na Miss Universe na po tayo. Ayan, nakalagay po sa litrato, no? Alam niyo naman mga pangalan na I don't have to elaborate it here anymore. But since alam na po natin kung sino po yung mga yan, ipagpasalamat po natin sila sa Panginoon sapagkat ibinigay po sila ni Jesus. Pero may ipropromote po akong kapatid natin sa Panginoon na muntik nang maging Miss Universe. Si Sister Miriam Kiambao, no? At ngayon po, isa na po siyang may bahay na masaya po siya sa bahay niya. Nakita ko po, house church din po sila.
no? Sa may bandang Boracay, meron po siyang vlog si Sister Miriam. Sister Miriam Cambao. Yan ang pinopromote kong name dahil born again Christian po siya. At saka yung nalong Miss Universe nung 2017, born again Christian yan. So i-promote natin yun. Yung from South Africa, i-research na lang po. Hindi po talaga ako nanonood ng mga ganyan, no? So alam ko lang po, nakita ko lang po kasi may mga vlog, yung mga Christian na nagiging successful sa mga pageantry, nakita ko lang po. So ito pong mga ito, naniniwala ko, ginagamit sila ni Jesus para ibahagi, no? Kasi sabi ni Miriam Cambao, sa buhay na ganyan, magulo. Magulo po yung buhay na ganyan na keso-keso, ganun-ganon. Pero pag kay Jesus ka, nandoon ang tunay at ganap na kapayapaan. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share the video, share the love of Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all. Remember, dahil kay Jesus, lagi tayong panalo.